Nung bata pa ako, sabi ng nanay ko, nung bata pa kami, sa amin sa probinsya sa Marinduque. Ang nanay ko yun, mahilig magtalok yun. Meron lang ako napanood na sa Facebook. Dito sa Facebook, meron lang akong napanood na sa magsasaka, isa raw siyang magsasaka na ang kanyang mensahe ay dun sa mga bakit daw sinisisi si Marcos. Totoo naman yung sinabi niya na pabababae niya yung bigas, di ba? No. Noon kasi nung ang presidente pa ay tatay niya, si Marcos din. Mura pa ang bigas noon. Nung mga panahon na noon, hindi pa kilo yun, gatang, salup. Salup ay nung araw. Tapos nang ako ay ng mga siguro mga 7 taon na ako, pag nag-aani si nanay ng palay, tapos ay hindi man mainit, yung umuulan lang, di syempre hindi makakapagbilad ng palay yun. Ang gagawin, sinasangag ang palay. Sangag yun, sinasangag para matuyo, tumigas. Ngayon ay magbubusa-busa yun, magpupitik-pitik yun. Pag naging ganun na, pwede nang gawin bigas yun. Yun ay mano-mano namin ginagawa. Bayo. 4 na tao kami nagbabayo. Mano-mano yun, bayo. Bayo ng bayo, bayo lang ng bayo. Habang sa lumabas. Tapos, kung alam niyo yung binlid yun kung tawagin sa amin, yung pinong bigas, ginagawa namin, nilalagay namin sa papel. Oh, bango nun. Ito ngayong panahon ito, di mahal na nga ang bigas. Ilang kumbaga sa ng mga tao na, di ba, sinabi naman talaga ni Marcos ni Bongbong na pababaan niya ang kilo ng bigas. Ngayon may nagkakagulo sa likod. Ayun nagkakagulo Ayun. Nagkakagulo sa likod ko. Ayun, sisigaw pa yun. Sisigaw pa. Hindi ngayon yun ang nangyayari ngayon. Nagmahal ang bigas. Ang gusto ko lang marating at iparating kung bakit nagmamahal ang bigas. Ngayon, may nabalita na sa Bulacan daw tinatago ng mga negosyante ang bigas. Diyan talaga naman sa Bulacan maraming bigas. Tapos sabi pa nung napanood ko na mag-aano na daw siya ng mga ngayon daw September o October. Hindi daw niya ibibenta yung palay. Hindi niya ibibenta yung palay. Ano gagawin niya sa palay niya? Kung hindi niya ibibenta, kakainin niya yung palay niya. Hindi pwedeng lutuin yung palay. Pinapabayo mo muna, Brad. Ipabayo mo muna bago mo hindi wag mo ibenta. Pakalam ko sa iyo kung ayaw mo ibenta yung palay mo. Hindi kainin mo yung palay mo. Oh. Ha? Kaya nga, inuhold nila. Bakit meron kasing nag-aano na sila daw iaanin na tapos hindi daw nila ibibenta yung palay. Di wag mong ibenta. Kung walang mabili yung mga nagrereklamo, hindi nagrereklamo yun. Oh. Nung araw, si Marcos talaga, ang bigas, hindi naman nila itago Si Ferdinand Marcos ang araw. Oh. Ngayon lang, simula nung mawala si Marcos, hindi na nga naging presidente si Marcos at si Cory na, doon na nagtaas ng bigas. Oh. Simula kay Cory hanggang sa sumunod na ng mga presidente, doon na nagsitaasan ng bigas. Gawa ng mga negosyante nga ay tinatago na rin ng bigas. Kaya nag-aangkat na ngayon. Di ba dati tayo ang bigas natin dinideliver pa sa ibang bansa. Ngayon, tayo na ngayon ang kumukuha sa ibang bansa ng bigas. Di ba? Totoo ako hindi. Kaya yun lang. Kumaga bakit nga tumataas ang bigas natin? Katulad nito, 55 na ang bigas. Oh. Kaya wala naman ang nagrereklamo lang naman ay talagang mahihirap.
na hindi na kaya talagang bumili ng bigas. Tapos wala pang trabaho, katulad ko wala na akong trabaho. Pasulpot-sulpot na lang ang trabaho. O ibig pala sabihin, kasalanan ko. Kasalanan, gusto ko rin magtrabaho. Po, maraming pong salamat. Gusto ko rin magtrabaho, kaya lang walang matrabaho. Po, maraming pong salamat sa inyong lahat. No. Ang sagot, ito ang sagot ko sa kay Brad na napanood ko.